LeBron binuli depensa ng Clippers. May magandang nangyari pa rin sa Warriors kahit na nawala si Wiggins. Patunay na malakas talaga ang Warriors, makikita sa mga nakaraang laban. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa pinakamalaking comeback sa kanyang 21-year career, ang superstar ng Los Angeles Lakers ay pinangunahang hinatak ang 21 points comeback sa ika-4 na quarter upang gulatin ang kanyang mga kalaban sa kabilang dako ng lungsod na naipanalo ang 116-112 sa nakakabighaning paraan. Nagtala si James ng 19 points sa fourth quarter, kabilang ang 5 3-pointers at 4 na assists. Personal niyang na-outscored ang Clippers sa 19-16. Idagdag ang mga assists na yon, ito ay naging blowout. Ang Clippers, na naglalaro na wala ang all-star na si Paul George, ay nagtala ng 98-77 lead para buksan ang scoring sa ika-4 na quarter. Pagkatapos ay nagpatuloy sa mahinang depensa. Ang koponan ay tila hindi gaanong nag-aalala sa pagbibigay ng madaling laban kay James, paulit-ulit na nagpapalit ng depensa at pinaparusahan para dito. Tingnan kung gaano karaming beses sina Norman Powell at James Harden na hindi talaga mga dehensibong bigat ang nagbabantay kay James sa video na ito. Patuloy sa pag-shoot si James at ang Clippers ay medyo bumagal sa depensa para buksan ang pinto para sa Lakers. O tulad ng sinabi ni James sa ESPN, patuloy na mag-execute. Ang laro ay hindi nagtatapos hanggang sa ito ay maging 0-0. Patuloy lang kaming lumalaban, patuloy na nakakakuha ng depensibong stop, gumawa ng ilang shooting. Nagdebut ang Clippers ng bagong anyo noong Martes, ngunit ito ay isang naging lumang kwento ngayong Biyernes. Ang koponan ay mayroon pa ring 11-7 na record laban kay James mula nang sumali siya sa Lakers. Ngunit ngayon ay natalo na ito ng 3 sunod na laban sa kanya. Ang lahat ay mga comeback. Sinayang ang 19 points lead noong November at ang 9 na puntos na bentahe noong January. Hindi mo ito maipapaliwanag. Sa oras na ito, wala kang ibang nararamdaman, kundi tanging na pagmay-ari mo lamang ang isang superpower pakiramdam ko, sabi ni James. Sa sumunod na balita naman, sa pangalawang taon na sunod-sunod, si Andrew Wiggins ay nawala mula sa lineup ng Warriors dahil sa personal na mga dahilan. Katulad noong nakaraang taon, ang rason ay kasing misteryoso pa rin tulad ng dati. Natanong si Steve Kerr tungkol sa pagkawala ni Wiggins laban sa Washington Wizards noong Miyerkules at ito ay maikli lamang na tinugon. Nang tanungin kung gaano katagal mawawala si Wiggins, hindi makapagbigay ng tuwirang sagot si Kerr. Hindi namin alam, sabi ni Kerr. Malinaw na igagalang namin ang mga nais ni Andrew na manatiling pribado ang lahat ng pribado at personal na dahilan. Pagkatapos, magpapatuloy na lang kami mula dito. Malas na oras para kay Wiggins na nagsisimula ng makahanap ng isang ritmo habang ang Warriors ay nanalo ng 7 sa kanilang huling 9 na laro. Pinalitan si Wiggins sa lineup ng Warriors guard na si Moses Moody na nagtala ng 12 points, 3 rebounds at 1 assist sa kanyang pwesto. Sa aspeto ng oras, ang pagkawala ni Wiggins ay nakakatulong sa Warriors na mag-isip ng paraan kung paano maipapasok si Chris Paul sa lineup matapos ang ilang buwan na pagkawala dahil sa pinsala sa kamay. Nagtala rin si Paul ng 9 puntos, 6 assists at 4 rebounds. Noong nakaraang season, nawala si Wiggins ng mahigit 2 buwan dahil sa personal na mga dahilan na nagpahintulot ito na malayo siya sa team. Hindi lubos na alam kung magkakaroon siya ng parehong panahon ng pagkawala, ngunit sana ay hindi ito magiging parehong sitwasyon. Ano man ang pinagdadaanan ni Andrew Wiggins, malinaw na ito ay isang seryosong sitwasyon. Speaking of Wiggins, dahil nga sa kanyang pagkawala, nagbukas naman ito ng pinto kay Moses Moody. Siya ay nagpakitang gilas sa kanyang unang pagumpisa para sa Warriors mula pa noong December 2, 2023. Dahil hindi available si Andrew Wiggins para harapin ang Washington Wizards noong Miyerkules dahil sa hindi alam na rason, si Steve Kerr ay nagdesisyong pinagsimula si Moody.
na nagtapos ng 12 points mula sa sahig sa panalo ng Golden State sa 123-112 sa Capital One Arena. Nagsalita si Kerr sa mga reporter matapos ang tagumpay sa road at mataas ang papuri niya sa karakter at performance ng 21-year-old sa isang laro kung saan ang mga role player ng Golden State ay nakapaglaro sa mga mahalagang papel. Gusto ko ang ginawa ni Moses, sabi ni Kerr sa mga reporter. Hindi na ako nagulat sa lahat. Siya ay isang profesional. Siya ay isang napakabait na batang lalaki, napakataas ang karakter. Kahit na sa mahabang panahon na hindi pagsali ni Moody sa sistema ni Kerr, ang Warriors forward ay nagresponde sa maayos na dalawang paraan sa laro na nagpakita na karagdagang kapaki-pakinabang sa isang gabi kung saan si Steph Curry ay nagkaroon ng problema sa shooting mula sa sahig. Upang ilagay siya sa starting lineup at magpakita sa laban at maglaro siya, tulad nito, idinagdag ni Kerr. Hindi na ako nagulat dahil ito na kung ano ang ginagawa niya. Siya ay nagpapaalala sa akin ng labis kay Kevon Looney. Siya ay napakatahimik ngunit profesional. Ginagawa ang kanyang trabaho at laging handa. Marahil walang play na sumasalamin sa epektibong paglalaro ni Moody sa kapital ng bansa kumpara sa kanyang defensive hustle na may less than 6 minutes to go sa third quarter. Isang bagay na isa sa maraming kontribusyon na nagpahanga kay Kerr. Malaking play yun, sabi ni Kerr tungkol sa behind-the-back defensive recovery ni Moody. Hinahabol niya yung malayong pasa at itinapon niya yun sa likod niya at itinapon niya yun palabas patungo sa perpektong pasa. That one blocked. And Moses Moody hustling back and saving it. Pushinga, how about that? How good is Moses Moody? Sa kabilang balita naman mga kaibigan, ano nga ba ang meron dito? Mukhang ang Golden State Warriors ay nag-iwan ng patunay na nagkamali ang mga kritisismong sabi-sabi. Ngayon ang team ay buhay at malakas na. Nasa 10th place muli sa Wild Western Conference. Ang kanilang panalo laban sa Washington Wizards noong huli ay nagtulak sa kanila sa tie sa kanilang division rival Los Angeles Lakers para sa ikasiyam na puwesto. Sa isang theoretical na senaryo sa play-in tournament, ang 9 na puwesto ay maglalaro sa 10 plays para sa pagkakataon na mag-advance sa susunod na laro sa play-in. Kung ang Dubs ay mananalo sa theoretical na laban sa 10 plays, sila ay maglalaro kung sino ang matatalo sa 7 or 8 na laban para sa pagkakataon na maging ika-8 place sa West. Kung sila ay magtagumpay, well, maniniwala ang lahat muli. Ngayon, naging number 8 ang Sacramento Kings na may 33-24, number 7 ang Dallas Mavericks, 34-25, number 10 ang Golden State Warriors na may 30-27, at number 9 ang Los Angeles Lakers na may 31-28. Sa 25 games na natitirang laro sa season para sa Dubs, mahalaga na makahanap sila ng ritmo na papasok sa huling bahagi ng regular season. Ang mga nasayang na pagkakataon at kawalan ng pagiging masigla sa laro na ipinakita nila sa ilang pagkakataon ay dapat mabawasan kung nais nilang magkaroon ng ingay sa postseason at palawakin ang kanilang dinastiya. Ito ang mga patunay kung bakit malaki ang tsansa ng Warriors na makagawa ng malalim na playoff run. Kung sakaling makapasok sa playoff at maglalaro sa 7-game series, kung titingnan, kung hindi lang nasayang ng Warriors ang mga pagkakataon sa mga malalaking lead sa mga nakaraan nilang laban, hawak sana ngayon ng Warriors ang number 2 seed sa Western Conference standings. Bagay na kung iisipin, matatawag pa rin silang championship contender. Base sa nakitang lead na nasayang, mahirap silang talunin sa postseason matchup sa 7-game series. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.